Mainit ba dyan? Nakala ko tuloy-tuloy na umulan eh. Tuwang-tuwa sana ako kagabi dahil bubuhos ang lamig sa ating kapaligiran. But still, higit pa daw ang init na darating sa mga darating na honyo kahit umuulan. So you need to prepare yourselves. Amen? Pinag-pray nyo na ba si Pastora? Na hindi na ma-high blood. So, praise the Lord. Na you remember last Sunday na talagang umapoy, no? Pero sabi ko, Lord, pigilan mo ako kasi ayoko ma-high blood. Amen po ba? But praise God dahil you need to hear na kailangan nyo rin pala na kailangan makiramdam, maging watchful, at magkaroon kayo ng kaunawaan na ang katwiran ng Diyos lagi ang umiral sa ating mga buhay. And respect, and love, at unawa sa kapwa. Amen po ba? Kaya nga sabi nga nang napakinggan nating turo dito ni Kuya EJ, pantay-pantay tayo lahat. Amen po ba? But see to it, ang pantay-pantay na buhay, it means lahat po sumusunod na sa Diyos. Dahil hindi natin makumpara ang buhay natin kung nabubuhay pa rin tayo na hindi tama o matuwid sa paanan ng Diyos. Because we know you need to work out your salvation. Ang pagiging matuwid, lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, at yung hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, ang hindi dapat natin sabihin na pantay-pantay. Dapat po lahat po tayo may God-fearing life at na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi na pantay-pantay tayo lahat pagdating sa Panginoon. Amen po ba? Nakita niyo si Pastora, may tuwalya sa likod. Hindi naman sa pawis eh. Namalansya ako kanina, pagkatapos ko magluto, ayos naman yung plancha kong damit. Pagdating dito sa church, butas daw. Sabi ni Kuya, ba't ang butas ng likod mo? Nakuha niyo po, hindi ko siguro namalayan, umunat si Pastora, sa sobra ng nipis, syung. Nakuha niyo po? So, baka gusto niya kong bilyan ng bago. So, yun po yun, mga kapatid. Nahiya yung anak ko, kawawa naman si Pastora. Sira yung damit. Pero wala, hindi ko nakita, wala eh. Kasi namalansya ko siguro sobrang healthy na, parang si Incredible Hulk. Nag-stretch. Nakuha niyo po? So, sorry for that. So, kailangan nyo rin na intindihin at unawain ng ating climate sa kapanahonang ito na hindi tulad ng dati, na pag mainit, kaya natin i-contain. Tama po ba? Ngayon po, naiiba ngayon ang climate sa buong siglo na nang nakalipas na ngayon lang daw sobrang ganito. So, you need to remember, God gave His revelation, reminder to His people. So, mga kapatiran sa lugar na ito, always bring water. Amen? Kailan po tayo uminom ng tubig at pag sinabi living water, salita ng Diyos. Hello? Hindi lamang tubig, liquid na iniinom natin physically, but we need to drink the living water which is the Word of God so that hindi po tayo matakot, mangamba, makagawa ng mali at kasalanan. Amen. Parang nag-e-echo, Kuya Luis. So, praise God. Again, another pasalamat sa Diyos. To God be the glory. Na sandali lang po nagawa yung bubong sa likod. Ang heart ko kasi, pag tuwing dumadaan ako papunta sa likod, nakita ko yung butas, malaki na. So, pag tuloy-tuloy ang ulan, pag June, o may mga bagyo, baka umagos na yung tubig sa likuran at magbaha na tayo. So, pinilit ko na itaas sa Diyos kung kaya ng budget. Pero hindi nagkulang ang Diyos, nagkaloob, nagbigay. Amen? Kaya natapos kaagad ang bubong pa lang. So, more or less siguro ang na-spend natin dyan ay yung single ng labor is almost 18,000.
pwera na po yung ating giveaway sa kanila, libre merienda, libre kung ano-ano man. Pero yung materyales, nagre-report po ako ha, para alam nyo na may gastos pala tayo nakalipas na araw, sa hindi nakakaalam. Sabi lang nga una, 12 lang. Pero sa araw-araw na pingin, dagdag tayo, pastora, dagdag tayo. So, umabot din siguro ng almost 40. Hello? Nakanya po kasi, yung mga Siperlen, yung mga tubular, mga bagay na yan, pero hindi ko alam kung paano na-contain, na-sustain. Nakanya po, hindi yan plano. Bigla lang yan, nag-isip ako na, paggawa ko na kaya. Naintindihan nyo? Pero pag si Lord nagbigay ng direktiba, nandun ang ungusap sa akin paggawa mo na. So, hindi nawalan. Hindi naman naubusan. Sapat na, sobra pa. Nakuha niyo po? Saan galing yan, pastora? Buhay ang Diyos ko Hindi ka man manghingi. Basta tamang gawa mo, ang Diyos magpo-provide. Amen po ba? Yun po ang ibig ko sabihin na, ito po, ayusin sana kahapon. At saka yung likuran kasi kinakalawang na rin likod nito. Pa-align sana natin. But still, we need 20,000. So, sabi ko, stop muna. Kasi, yung materials at saka yung labor muli, yun po. So, madali lang yan sa Lord, walang imposible. Amen? Sunod lang tayo na matuwid, sunod lang tayo, sabi nga ni Kuya kanina, the Lord knows kung ano ating mga puso, isipan, gawa. Ang pagiging matuwid po ay susi na patuloy na ang biyaya ng Diyos na hindi masukat sa ating mga buhay. Kaya praise God. Kaya tungto kami ni Sir. Even alamin nyo hindi, araw-araw kami naririto. Uuwi kami sa hapon, alas 4 or alas 5. Kaya tinetestify namin to sa inyo dahil as our age, pagdating doon sa bahay, maligo lang, akyat na sa taas sigana, alas 6, alas 7, gigising alas 3, alas 4, mag-ayos na naman papunta dito. So para may opisina kami. Yung init, hindi, by the grace of God, na kita nyo, nakarating naman ka tayo sa araw na ito na natapos yung likod. Kaya sinasabi ko ito sa inyo dahil as a member of the church, you need also to understand na sometimes yung pagod din, at salamat po sa nagbantay dito sa buhay ni Kuya Jay, Sterufa, tsaka ni Queenie, ni Kinay. Sila po pala natutulog dito sa gabi. Hindi ko alam na narito sila, umiga dito sa sahig ng harapan ng palpito. To also offer their lives para maging safe lang din yung mga gamit natin dito dahil hindi naman natin kaya to bilhin lang na piso. Naintindihan natin? So, pinaghirapan din ito para makabili. Kaya, yun po isang bagay na pasalamat ako sa Diyos dahil mayroon tayong concern ng mga kapatiran. Amen? Open kasi yan for the past few days ang likod Open talaga. So, mabuti na lang may ayam siya. Alam niyo bang ayam? May iro. Ano na? May iro siya, may ayam siya, may ano pa? Ano sa ibang lingwahe? Dog, English. So, para siya makatulog, nagdala na siya ng aso niya para kunting may maramdaman. Hindi na sila matatakot na mayroon na parang katabi sa kanilang pagkapaligiran. So, thank you also kay Brother Rad. Sila po yung even princess. Nakabalokdot na kahiga dyan sa sahig dyan. Bantay din maghapon yan. Nakita niyo pong sakripisyo din ng mga taong ito without your knowing, church, mga kapatid. Kaya ko pinapaabot, pinalam sa inyo, hindi biro po na maglingkod sa Panginoon. Kahit ka lang na humahawak ka ng gitara, ng drums, lahat po ino-honor ng Lord dyan sa bawat isa. Naghugas ng pinggan, nakuha niyo po, nagwawalis dyan, naglilinis, tumutulong sa nangusina pag araw ng linggo. Iyan po ino-honor ng Lord lahat yan. Si Aling Janet, hawak lagi lupa, yan dyan sa likod. Hayaan mo lang siya magsalita na magsalita. Hindi naman nananakit, okay na yon. Nakuha niyo po. Nakuha niyo po. Yun po, we need to understand na bawat mga kapatid may desire to serve the Lord. Hindi mo na utusan Hello?
Bayaran mo yan o hindi, ang puso niyan, kung hawak ng Diyos yan, may ngiti yan. Hello? Nandito rin the past few days sila Sister Sheila at saka si Hart. Nakuha niyo po, may mga kapatiran tayo alay din ng kanila oras at panahon. Kaya praise God sa buhay niyo. Thank you so much. Kung ano pang plano ng Diyos sa next months to come, wait lang tayo. So salamat na fulfill na naman yung ano natin na mabubungan dahil kung ano-ano man, at least mayroon tayo silungan. So, purihin ng Diyos. Amen po ba? Sa mga buhay nyo. Pasalamat ako sa Panginoon sa buhay nyo na naging bahagi kayo. At saka sa mga nagpadala ng GCash, thank you. Nakuha niyo po? Alam ng Diyos kung sino kayo? Hello? Tama po ba, Sister Gina? Nakasulat, nakalista. Higit sa lahat sa langit, nakalista yan. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya glory to God be the glory. Kaya salamat sa nag-exhort. Hindi na sana ako tatayo kasi doon pa lang, busog na tayo doon sa paalala ng Diyos. Amen. Doon pa lang God reminds people to be true, to be righteous, to be yung purity of the heart, doing the work of the Lord. Amen. Yun po ang maganda na wala tayong alalanin, maalala tayo ng marami sa ating mga mabuting gawa, hindi sa masamang gawa. Kaya lahat ng bagay ngayon, kung isipin natin, ako ba'y mayroon na bahagi sa kaharian ng Diyos? Natanong niyo ba sa inyong mga sarili yan, mga kapatid? Did you ask yourself na, pwede na ba akong pumasok sa kaharian ng Diyos? Ang tanong ko ngayon, makakapasok ka na ba? Ha? Can you enter into the kingdom of God, church? Matuwid ka na ba? Are you righteous? So ano bang katuwiran ng Diyos? Ang pagiging matuwid ay napakalaga sa paanan ng Diyos. Why? Remember, church, nabayaran na po tayo ng Diyos ng kanyang kaisa-isang anak para lang tayo maligtas. So, naligtas ka na ba? Are you sure? Ikaw lang din ang makatugon, makasagot sa iyong katanungan. Dahil ang lahat ng bagay na pinapaabot ng Diyos, paalala, na hindi tayo pumunta sa dakong lugar na ito. Tama po ba? Kung amitin natin na magkaroon lang tayo ng gathering na wala mangyari sa ating mga buhay. Kaya tayo narito to learn the teaching of the Lord, the Word of God Himself. Kaya na sometimes nag-iisip ako, Panginoon, ano pang kulang? Ano pang dapat namin gawin? Dahil ang paalala po ng Diyos sa bawat nagtuturo mga ngaral ay napakalinaw at napakaliwanag. But some of us here, naintindihan po ba natin, church? Do you understand the Word? Bakit hindi natin naisipan ipamuhay o paalalahanan ng ating mga sarili? Are you going to heaven na ba? Makakapasok ka na ba sa kaharian ng Diyos? Ikaw lang ang makakasagot. Dahil hindi ako, hindi sino man makapag-judge o makapag-condemn ng anybody here in this place of worship. Kagaya na ating mga worship team. May mga kahinaan din, may kakulangan din. Mayroon din na mga bagay na tatapyasin din. But then only the Lord can change and transform them. Not Pastora. But only we remind them na continue to walk with God. Dahil the more you walk with God, maraming bagay tayong iwanan. Maraming bagay tayo italikdan. Maraming bagay tayo i-lay down. Pero kung manhid na tayo, hindi lamang worship team ha, bakit sila sabi puro na lang worship team nung Sunday? No, that's general para sa lahat na mananampalataya na nakaintindi ng kapahayagan ng Diyos na ito dapat makita sa kanilang mga buhay. You need to put that application in your life to be true Christian, to be Christ-like character. Amen po ba, church? Kaya kahit anong sigaw dito ng nagapagturo, kung hindi natin ito i-absorb sa ating mga kaluluwa, sayang lahat mo ating napakinggan. You need to put in application, even as teachers of the law,
Kami din po, subject. Kami unang-unang husgahan ng Diyos, ng makapangyarihang Diyos. Dahil po, kami ang tagapagturo. But kung hindi nyo kami pakinggan, problema na ng bawat isa dito yan. Kasi haharap din kami. Kung hindi namin ituro, i-correct, ihayag, remember na kami po haharap sa Judgment Day at tanungin ng Diyos, nagawa mo bang tama ang kalooban ng Diyos para sa iyong kinakasakupan? Kaya ang pagtutuwid, pagkukorek, pagpalala is a love na concern tayo sa bawat isa. Tama po ba? So keep going, keep going, asking the Lord to change and transform us. Kasi lahat po tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, naging mangmang, at patuloy pa rin tayo. We cannot pinpoint anybody na siya kasi, no. Ikaw po yung haharap sa harapan ng makapangyarihang judge na ating Diyos sa darating na araw panahon. You are judged according to your deeds. Wala kang sisihin na sinuman dahil kay pastora, dahil kay sister, dahil kay brother, dahil wala. Dahil all of us, kung anong gawa mo, yun din ang ihuhusga sa'yo. Amen po ba? Kaya tayo kinukorek, tinutuwid, pinaalalahanan dahil ayaw natin manatili tayo sa kasalanan. Dahil kung hindi mo nakita nagkasala, nagkamali ka, may nakakitang iba. Tama po ba? Kasi kung hindi kayo mahal, pabayaan ko na kayo. Bahala ka sa buhay mo. Pagod na ako sa iyo eh. No. Just because of the love of Jesus in our heart, in our lives, kailangan natin marinig ang pagtutuwid ng mga binigyan ng Diyos ng atas upang tayo po maitama. Tama po ba? If you have any question about your pastor, to those people na nagtuturo dito, nangaral dito, lumapit tayong malaya, magtanong. Pastora, sa akin ba yung mensahe? Kasi ang nangyari nung past few weeks na mga preaching, for example, kay Kuya EJ, may mga nagkukumin negatibo kasi siya daw yun. Eh wala na nga siya dito, hindi naman dumadalo eh. Nakuha niyo po? Hindi nga na siya naalala, hindi nakita eh. Pero yung mismo, ang heart and mind niya siya yung pinapatamaan. Si Lord na yun nangungusap sa kanya. At again, church, bago tayo mag-start sa word, always search your heart. Kaya may heart check-up eh. Tama po ba? Tama ba puso ko ngayon? Tama pa isip ko ngayon? Tama ba buhay ko ngayon? Para wala ka nang sisihin, bakit nangyari po yun? Bakit nangyari po sa akin ito? Bakit nangyari po ang ganitong sitwasyon? Ba't magulo isip ko? Magulong buhay ko? Ikaw rin makakasagot, ano bang gawa mo? Ano ginawa mo? Ano po ba ang mga bagay naging sanhi ng kaguluhan sa buhay mo? Sa gawa natin, sa kilos natin. Kaalala ko nga sinabi ni Kuya kanina eh. Yung maalala ka hindi sa masamang gawa, yung maalala ka sa mabuting gawa. Amen? Yun po ang dapat mitiin ng bawat isa here. At we cannot judge anybody and we cannot, yung paninirang puri sa kapwa, hindi ko yan pinapayagan dito. Hindi pwede yan dito. Kaya kung ikaw ay chismosa at hindi makapigil sa iyong bibig, kahiin mo na yan. Ibig sabihin, zipper. Kasi sometimes may narinig ka lang, may nag-uusap, nabanggit lang yung, ano ba yung kwentuhan na yun? Nabanggit lang yung word, naringgan mo lang, hindi mo ang konteksto, hindi mo lubos na unawa, napakinggan, gumawa ka na ng kwento na walang kwenta. Kaya ang nangyari, napalala. So, naano ka lang may nag-uusap doon. Sabi nga ni Pastora, ano ka daw eh. Dapat, paano mo nasabi na yun? Nakuha nyo? Ito example lang po ito ha. Nabigyan mo kaagad ng sentence na hindi naman pala ganon. So sometimes mag-ingat po tayo sa ating napakinggan kasi minsan may nag-uusap na parang bubuyog, binigyan mo na ng ibang mensahe. So hindi na tayo ganon, church. Ganon pa ba tayo ngayon? Ha? Kung ganon ka pa, magbago ka na. Ako na nagsabi. Dahil ang mga bagay na yan, hindi yan sa Diyos. Nais ng Diyos tayo ay matuwid sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So sige po, mag-umpisa na tayo. Lord, maraming salamat, Jesus, today, na patuloy ka, O Diyos, magmusap, magpahayag sa aming kalagitnaan.
Patuloy ka, Lord, magbigay karunungan. Ikaw lamang, O Diyos, makapagpahayag na malayang-malaya sa iyong mga anak. Sa oras na ito, banal na Espiritu Santo, tulungan mo kami, Lord, na ang mensahe mo maunawaan, maintindihan, makapagpalaya, makapagbigay liwanag. Tulungan mo, Panginoon, bawat isa na makapakinig, makaintindi, makaunawa. Anoint your people, O God, through hearing, through understanding, at ang mga bagay na ito, Lord, na hindi pa nila naunawa, naintindihan at binaliwala. Naway, O Diyos, ngayon sa oras na ito, sa araw na ito, Lord, hinihingi ko ang kagandahang loob mo na makaintindi ang bawat isa. Na hindi ka hayaan, Lord, na nagsalita lamang, ngunit wala narinig. I pray, Father God, in the name of Jesus, and for the guidance of your wonderful Holy Spirit, we continue to ask wisdom and understanding and knowledge na maintindihan ng lahat po, O Diyos, ang iyong kapahayagan. Maraming salamat sa oras na ito, sa ginawa mo, sa mga kamanghang gawa mo na sa aming mga buhay, sa lugar na ito, at kilos galaw mo. Thank you, Lord, na truly, Lord, you're a faithful and true God for your people. Hindi man kami humingi pa, Panginoon, ngunit tumutugon ka dahil alam mo ang pangailangan ng bayan mo, O Diyos. Salamat sa magandang umagang ito, Lord. Hoping and praying, Lord, you are God of love, and people here, Lord, understand what you want to give them the word of God na maintindihan nila. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we open our Bible? Open the Romans chapter 12. Roma 12. 1. Pababa. Buong Roma. Balik tayo sa Roma, ha? Alam ko na pakinggan nyo na ito, pero kung muli natin pahayag ito. Kaya nga, mga kapatid, ito na sa Biblia to, ha? Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkataong kinaawaan tayo ng Diyos. So, ito na lang yung word na ito, sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. So, kinaawaan means, grace ba yun? Habag. Kinawaan, kinahabagan, binigyan ng awat habag, grace ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanyang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Nababasa ba natin? Naintindihan? Narinig ba natin? May pandinig ka pa ba? Okay. Bigay natin ating mga sarili bilang handog na buhay. Ito, kahit mga bata dito, nakaintindi, very clear. Banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito pong inihiin ng Diyos na ang ating buhay, a living sacrifice. Buhay na ibigay natin sa Diyos. Bibig sabihin, buhay tayo na patutuo. So, sarili bilang mga handog na buhay. Offer your life as a living sacrifice to God. So, pag i-offer ba ninyo sa isang dignitaries o sa isang taong kilala, for example, mayor na lang, magdala ka sa mayor mo ng yung, gift, handog. At halimbawa sa pagkain, bigyan mo siya ng panis na pagkain, matutuwa ba? O may kapansanan. Halimbawa, nagbigay ka mayroong katungkulan na handog na sira-sira o luma, ito po magbibigay ba siya ng kagalakan? Matutuwa ba? So, ito po ang Diyos po ang ating binibigyan ng buhay na handog. Ibigay ninyo sa Kanya ng iyong sariling bilang handog na buhay. So, church, kung ibigay mo yung buhay ngayon sa Diyos, handog. Pag ihandog mo ngayon ang buhay mo sa Diyos, ikaw naman kasagot, kaaya-aya na ba? Wala na ba abnormalities sa iyong buhay? Wala ka na ba kapansanan? O wala ka na bang kakulangan? O wala na bang pagkamali o pagkukulang? Tama po bang word? Kung ibigay mo yung buhay mo handog sa Diyos, na hindi pa kung perfecto at ganap sakdal, kaaya-aya ba? Church? Sabi sa bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. So yun pong ating mithiin. Desire to offer your life as a living sacrifice to God.
holy, di ba? Kalugod-lugod, and acceptable for His kingdom. So kung hindi mo ibigay ang buhay mo sa Diyos, at hindi ito ready pa ibigay, mithiin natin. Kasi lagi ang mindset ng tao, sa lupa pa lang tayo eh. Dito pa lang sa lupa, hindi pa natin magawa yan. Kung hindi mo magawa, wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Pilitin mo na magawa mo through reading the Word and put it in application and ask the Lord's help na magawa ka niya, mabago ka niya. Kasi kung nilagay natin lagi, tao lang ako, dito pa lang sa lupa, nagkasala tayo. Araw-araw ka talaga magkasala. Kasi ang mindset natin, hindi mo pinalagahan ang turo ng Diyos. Pagiging matuwid. Tama po ba? Kaya nga, read the Bible. Listen and hear the Word. May mga preacher, may mga teacher na nangangaral, nagtuturo na hindi naman kulto. Pakinggan nyo yan. Kung ayaw nyo kay pastora, doon sa totoong nagngangaral ng kapahayagan, na alam nyo na kapag turo sa inyo ng tamang direksyon, sabi nga ni brother, Rad yun, nandyan pa ba siya? Nag-deliver ba? Yung confession niya the other day, na sa sobra niya, ito patutuo ko sa inyo to ha, sa sobra niyang bukas ng kanyang pinapanood, hindi yan na namalayan yung oras. Korean yata yung sinasabi niya eh. Tama po ba? Yung confession niya yun ha, at least may acceptance na nagkamali siya, nagkulang siya, naging pabaya siya. Yun maganda yun eh, yung marunong ka, nagkasala ako eh, nagkamali ako. So sobra kung gusto ko tapusin kung anong nangyari. Ay, hindi na nakadeliver ng yelo, buti hindi nalusaw yung yelo niya. Nakuha niyo po ba? Hello? Instant na deliver na makauwi sa maaga, makapahinga, makatulog, madaling araw na naantok siya, hindi yan na pa-deliver ang yelo, tinapos yung pinapanood niya. Kita niyo yung kaning ng kaaway na linlangin ka, disenyo, deception. Nakuha niyo po? At least sinabi niya yun na, Pastor, bakit di ako makaalis doon? Kasi gusto ko tapusin talaga eh. Sabi daw ng may bahay niya, ayan ang preacher, pakinggan mo. Patayin mo na yung pinapanood mong nobela. Nakinig naman. Iniwanan na siya ng may bahay niya kasi ayaw makinig eh. Laka niyo po ba? So, hanggang sinabi niya, Pastor, bakit nakinig ako doon sa nagtuturo? Umiyak ako. No? Iba pakiramdam ko. Iba yung naramdaman ko na hindi ko mapaliwanag. Ano ba pinakinggan? Word of God. Hello? Naalala niya, nalungkot siya sa mga gawa niya na hindi nabigyan paalaga ang kapahayagan higit pa sa pinapanood niya. When lumipat na siya doon sa nagpapahayag, damang-dama niyang presensya ng Diyos. See? Yun po yun. Even me myself, palagi yan, may preaching. Matutulog na lang ako, panapakinggan ko pa yan. Bakit? Pinapalalahanan din kami ng Diyos. Nais namin kailangan pakinggan yung turo na tinuro namin para kami din mapalalahanan. Tama po ba? Kaya sabi niya, ganun yung pastora, hindi ko maintindihan yung naramdaman ko nung nakinig na ako doon sa preacher. Sabi ko, pastora, hindi ka nakikinig. Si Gina kasi, doon daw ako makinig. Ngayon, mamaya sister, lagot ka sa akin. Laka niyo po, hindi ako marunong maghanap kung saan ka pastora hanapin eh. Steady niya na doon kung saan yung site na yun na yun lang pakinggan ko, hindi ako marunong maglipat-lipat eh. Laka niyo po, ngayon alam ko na hindi siya fans ni pastora. Iba palang preacher gusto niya para pakinggan ang asawa niya. So yun po yun mga kapatid. Pero I praise the Lord dahil during that time, nakadeliver na siya ng tama ng elo. Napalalanan siya ng word of God. Amen po ba? Dati deliver na lang, antok na antok siya, hindi siya makalis. Yun po ang sabi ko ngayon dito. If you want to be used by God, manatili tayo sa katuwiran ng Diyos. Magiging ang sarili bilang handog na buhay. Banal, kalagod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Kaya madali tayo ma-sway-sway, tawag doon, na malinlang, madisib ng ating mga galaw, pinapanood, kapaligiran,
mga sitwasyon, circumstansya, pag yun na ano ng ating kaisipan, na-pollute na ang ating puso, wala na tayong napakinggang tama. Pero kung lagi Word of God, mga ngaral, pagtuturo, na alam natin godly life, hindi pwede tayong mahulog sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia hindi tayo pwede mahiwalay sa pakikinig ng kapayagan ng Diyos. Kasi ang mundong yung babaw na ito, marami pong influencer. Gusto mo yumaman, magsugal ka. Ito, di po ba? Yung i-click-click mo lang to. May lalabas maraming pera. Ha? Basta ano yun, tater na yun. Basta ganun yun. Ha? Yung mga tatay, akala ko kita, hindi nila nininakawan na sila. Una pa lang, pananalunin yun. Pero pag nagumuna, wala, ubus lahat yun. Dahil yun po, may control yun doon kung anong ginagawa nila sa puno. Parang pinaano lang yung tao, pinapakagat. Hanggang pag-uwi, wala na ipapakain sa mga anak. Wala na pang bigas, wala na pang ulam. Dahil ang tatay, na baka sakali manalo, nagbigay po ng pahalaga doon. Hindi po yung may iuwi ako sa pamilya ko. Tama po ba? Kaya God reminds people, don't be deceived. Dahil ang mundong ibabaw na ito, marami pong disenyo para lang tayo malinlang, maagaw ang ating atensyon, at mananakawan tayo sa ating mga tinatangkilik na mga bagay. Naintindihan po ba natin, church? Sige, tuloy po, Kuya Luis, saan ka na? Verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. May reminder, wala. Noon pang panahon yan, hindi pa tayo pinanganak, na isalita na yan ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Worldly life. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Narinig niyo po ba? Hayaan yung baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago na inyong mga isip. So, ang mahalaga po yung isip, ang ating kaisipan. Pag yan pure ang heart mo, ang isip mo ay walang maayos, mabuti, lagi yan ang kaisipan natin. Pero pag polluted ang ating heart, puno ng sama ng loob, puno ng galit, hindi talaga tayo makaisip ng tama. Dahil marumi ang puso, marumi din ang lalabas sa ating mga labi. Dahil ang isip natin, hindi naka-in-tune, naka-incline sa mga panglangit na bagay. Nakuha niyo po ba? Sa pamagitan ng pagbabago sa inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. So, alam mo na ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? So, of course, to bless you. Pagpalain ka ng Diyos. Pero bago ka pagpalain, sumunod ka muna. Mahalaga yung pagsunod. Mahalaga yung pag-intindi ng nais ng Diyos sa buhay mo. So without serving the Lord with the purity of the heart, walang blessing dyan. Nakuha niyo po? Kaya nga nire-remind ko lagi ang mga worshiper. Sila nagbubukas ng langit eh. Sila po yung umaawit na to carry. Dali nilang congregation na magsamba sa Diyos. Na sila din makalaya-malaya na gamitin sila ng Diyos. Na ang lahat ng mga attendee marunong sumamba, magpuri sa Diyos. But the problem is, kung tayo mismo ang nakatayo dito, wala po tayong total surrender life to God, problema yun. Nagdadaloy yun. Kung may ginagawa tayong kasinungalingan, may ginagawa tayong pandaraya, may ginagawa tayong mga bagay na hindi tama, dadaloy yun sa congregation. Kaya I'm very sorry sa worship, kung kayo po nakikita. Kasi dito kayo lagi sa unahan eh. Hello? Kaya lagi ko rin kayo kinukorek. Same din sa mga nagtuturo, nangangaral, nagpapahayag. Yung mga nagba-Bible study. Magli-lead ka ng Bible study, hindi pa tama buhay mo. Sino makinig sa'yo? Tama po ba? Yun po yun. Kaya kayo tinuturuan to be well-equipped para po kahit kanino kayo haharap, hindi kayo yuko sa kanila. Dahil totoong dala-dala mong ebanghelyo na nabago ka na rin ng ebanghelyo na dala-dala mo. Tama po ba? Kung magturo naman ako dito mangaral, ako mismo hindi nagawa na bago, walang maniniwala sa akin. Walang susunod sa akin.
Dahil kitang-kita, kung nagsisinungaling ako, o nadaraya ako, nagnanakaw ako, o mga gumagawa ko ng makamundong bagay. Tama po ba? Huwag ka magkinig kay pastora. Ano rin yan? Makamundo din yan. No. Kaya noo ako na sumaharap sa inyo dahil sabi ko, bago ako maging matapang na mga ngaral, ginawa, natapyas, nakadapa lagi sa harapan ng Diyos. Para lang humingi ng tawad. Dahil ang damdamin, feeling, emotion, gawa. Hindi pwede yan sa harapan ng Diyos na nagpakunwari ka lamang. Yun po yun. Pero kung ang puso mo, buhay mo, totoo ka na, tapat ka sa Diyos, pag tayo mo pa lang dito sa palpito, lalo na mga awit, kahit hindi ka na magsalita, the presence of God is in the midst of His people. Pag apak mo pa lang dito, hindi ka pa kakakanta, babagsak ng glory ng Diyos. The glory of the glorious God. That's everyone's heart. Na sila rin sa samba magpupuri na may kababaang loob. Yun po yun ang ibig ko sabihin. Kaya I always remind, lalo na sa mga worship team, humble yourself to God and ask the Lord's help kung ano pang dapat gawin, baguhin sa inyong mga lakad at buhay. Of course, hindi ko alam kung anong mga buhay nyo, but then the Lord knows. Naintindihan niyo po? Kaya ako nagre-remind lang, wala ka na sa sexual immoralidad. Wala ka na doon sa kasinungalingan. Wala ka na sa pandaraya. Wala ka na doon sa pagmamalaki. Wala ka na doon sa katarayan. Kaya bago ka tumayo dito sa palpito, be sure. Ito hindi lang sa worship magtuturo mga ngaral, tagapagpahayag. Be sure wala ka na sa makamundong buhay. Be sure, wala ka na sa kasinungalingan. Be sure na hindi ka na maldita o maldito dahil po ikaw panagharian na ng Diyos. Naintindihan niyo ba natin? Hindi lang yung worship team, kayo din nakikinig dyan. Subject din kayo. In the process that God wants everyone to be holy. Ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya wala ka tingnan asya. Ikaw, ano ka? Everyone here. Yesterday, dumating si pastor, nagmamadali, 3:00 pa lang madaling araw, gising na ako. Sabi ni Sir, mamalengke ba tayo para sa Sunday? Kasi paalam ko dito kay Princess, kay Ate Nancy. Hindi ako makapunta ng Saturday kasi hindi pa ako nakapamili ng pang Sunday na lulutuin. Sabi ko, bukas wala ako, kayo muna. Pero darating ako, lunchtime na siguro. Pero mga madaling araw, gising na ako, nagbubulay-bulay ako sa Lord. Unahin mo pa malengke, kailangan mo pumunta sa church manalangin. Nakuha niyo po? Nalangin naman ako, Lord, dito, pwede naman eh. Nangatwiran pa, di po ba? You need to come in the church to pray. Susunod ako sa small style boys o sarili ko lang gusto ko masunod ako. Kasi kung ako lang, mamalengke ako para matapos sa kagad. Kasi pupunta pa ako ng tanghali dito. Tapos sabi ni Sir, nakatutulog siya. Gising ka na, ba't di ka natutulog? Halika na, mamalengke na tayo, matulog ka muna, sabi ko. Pagod kami every day, how many days na. Tapos, yun nangyari, kaya kinikwento ko sa inyo yung buhay din namin, transparency. Bangon ka na, punta tayo renda. Kasi, baka mga kapatiran, nag-aantay doon. Kailangan natin mag-umpisa manalangin dahil si Sister Gina po may hindi pa makauwi. Baka si Sister Nancy lang yung mag-isa. Hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko si Sister Nancy hanggang 8:00 na wala pa tao. Kami nagmamadali. Para kaming bit-bit ng mga kung ano-ano para makarating lang dito. Nagluto po ko 3:00, 4:00. Ito magugustuhan to ng mga kapatiran. Ito pong sampuradong oatmeal. Ay, nilalagyan ko pa ng mocha para masarapan sila. Isang kaldero. Isang kaserola. Alam niyo po ba yun? Yung gala ko, makadating ako dito para yung mga kapatiran, mag-meet kami, mag-banding kami, manalangin kami sa paanan ng Diyos na sila madala din ang kanilang mga problema na masolusyonan ng Diyos.
Si Sister Nancy naglilinis pang pastora. So sandali lang, yung baby niya, dala-dala yung apo niya, yung bit-bit niya yan. Kahit hanggang banyo, naglilinis ng banyo, nandun yung sanggol, doon sa hagdanan, para lang po makakapaglinis din siya. Hindi ako nagagalit Pinakwento ko lang yung buhay ko. Ngayon, pagdating ko dito saan sila, Pastor, iwan ko 8 na wala pa. So magpipray pa ba tayo? Lord, magpipray pa ba kami? 2 lang naman kami. Pumasok si Brother Rodney. Hindi muna ako mag-deliver yelo. Ba't di ka mag-deliver? Dito upo muna ako. Magpipray ka? Oo, pray pa ako. Kita mo pagbabago, hindi mag-deliver, mag-pray na, hindi siya nag-Netflix. Nakuha nyo, nakasama namin. Si Sir nandun din. Sister Nancy, si Brother Rapa. Pray kami. Nandun yung fire. Diba? Sister Nancy, nandun yung presence ng Diyos. Dama ako Kuryente ng Diyos. Dumating, pagdilat ko naman nandun na Sister Ging. Sinasabi ko to sa inyo, ang lalapit ng bahay nyo, ay isang akbang, 10 akbang. Wala kayo pamasahe na 250, makarating lang dito araw-araw. Wala kayo panahon. Tapos gusto niya mag-worship team kayo dito, pero sa prayer meeting, pagod kayo, naantok kayo. Dapat kayo mga worship team, be part of the intercessory prayer. Kasi lalo kayong hubugin gawin ng Diyos na maging ganap sakdal at kalugod-lugod sa paanan ng Diyos, magliliwanag, magniningni, dahil worship team kayo, pag akyat nyo dyan sa palpito, bababaan ng glory ng Lord. Dahil alam niya, nagsakripisyo kayo, nanalangin kayo, lumapit kayong malaya sa Diyos, nagpakumbaba, nagpapalinis, nagpapagawa sa Diyos. Tama po ba? Pangit na naman si Pastora, salita na naman. Sabi kasi Sister Nancy, last Sunday, pangit ko daw Hello? Kailangan nyo rin makarinig. Hindi ang dahilan na ilang hakbang lang, naantok pa ako, natutulog pa ako napuyat ako. Sino ba? Anong oras kami umalis sa hapon? Ligo lang, higa. Sabi ni Sir, sakit ng katawan ko. Ako rin. 2 lang kami. So, mahirap po ba? Hindi kasi ayokong pumunta layo Mas malayo kami. Kailan bago kami makarating dito? 250. Pag uwi, may sundo kami, 250 ulit. Hello? Kayo akbang lang. Sakit ulo ko, sakit balak ako. Pumunta ka dito kung di ka pagalingin ng Diyos. Tama! Yun, hindi yan parinig. Direkta na sinasabi yan. Kasi, hindi tayo aware na tayo, matulog pa ako. Paano ka biyayaan ng Diyos ng pagpapala? Paano tugunin ng Diyos ang iyong samot dalangin? Hindi ka nga tumutugon sa tawag ng Diyos na sinabi, we need to pray together as a congregation to help one another. Tama po ba? Yun po yun. Gusto niyo kumita? Gusto niyo pagpalain ng Diyos? Hindi ka pa nagsasabi, kung gusto ng Diyos pagpalain ka dahil tagasunod ka na niya, alagad ka na niya, disipulo ka na niya, ibagsak niya yung biyaya na yan, kahit hindi mo pa kailangan. Amen po ba? Sabi ko, Sir Nancy, answered prayer na naman ako, natapos na itong likod. Answered prayer naman ako dahil yung pinanalangin ko sa Diyos, na pagpalain yung isang businessman, tugunan yung kanyang answered prayer na siya, darating yan, magbibigay na naman yan. Tama po ba? Kaya wala imposible. Ipag-pray mo lang sila, ipag-pray. Kikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil totoo ka na nanalain. A prayer of a righteous one avail much. Kaya nagugulat ka ngayon, bakit? Kailangan ko kumita para sa pamilya ko. Kaya hirap na hirap ka talaga magtrabaho. Nagtrabaho ka naman, kulang pa. Why? Hindi mo inuna, binigyan palaga ang Diyos na nagtuturo na sa iyo ng mabuting balita. Naintindihan natin? Si Pastor nagalit na naman. Hindi ako nagagalit. Pinaliwanag ko lang sa inyo na wala kayong katwiran sa akin. Pastor, naantok pa ako. Sino ba hindi naantok? Hello? Napagod ako Sino ba hindi napapagod? At our age. Senior na ba tayo, sir? Hello? 68 years old.
Yung bag lagi tuwing umaga punta dito, mabibigat. May kaldero, may kulang na lang kalan bit-bit eh. Kasi may almusal na yun, may tanghalian. Tama ba, Sister Nancy? Hello? Yun po yung mga mahal ko mga kapatid. Alam ko, may lagnat ka, may sipon ka, may ubo ka. Ako nga, sabi ko, pa, sakit ang ulo ko, parang sipunin ako. Wala yan. Sabi, ligo ako ng mainit na tubig. Wala naman, hindi naman natuloy. Bakit? Nagtiwala ako sa Diyos na dakilang manggagamot sa buhay ko. Hello? Wala akong pinaparinggan, wala akong tinutukoy sino man. Ino-open ko lang yung mga mata nyo na lahat po tayo ay may nararamdaman, may niraramdam, feeling, emotion, at mayroon po nais din na ipaabot sa Diyos. Yun po yun, oh. Verse 3, Kuya Los, di tayo makaalis dito sa Roma. Hallelujah! Amen? Gusto nyo mabang preaching, mamaya tayo matapos. Sige. Sabi nga yung pinagkaloob ng Diyos sa akin, Word of God, ha? Sabi nga yung pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Ilailing sa akin, tamad ako kasi nagpagod ako kagabi, naglaba ako, nagluto ako. Di ba ganun tayo tao? Kung yan ang mindset natin, hanggang ganyan ka na lang. Marami akong nililinis marami akong pinapakain Di ba? Marami akong aso, marami akong pusa. Diyan ka magpaalipin. Hanggang diyan ka na lang. Papaalipin ka sa Diyos, pagpalain ka habang buhay, habang panahon. Ito kami, oh. Pwede naman kami nga mag-ikot-ikot na lang sa iba-ibang sulok ng lugar Ba't yung arinda mahal na mahal ng Diyos, ayaw pa iwanan pa? Naikuha niyo po ba? Mapalad kayo, mahal kayo ng Diyos sa lugar na ito. Mapalad kayo, may pahalaga kayo sa harapan ng Diyos. Amen? Ayun, wala may nag-aamin, Hallelujah. Yan, Sa halip suriin ninyo mabuti ang inyong kakayahan ayon sa panampalatayang binigay ng Diyos sa inyo. Ayon sa pananampalatayang, the faith that you have. Kung ang faith mo 5% pa lang, hingin mo sa Diyos, Lord, dagdagan mo pa yung panampalataya ko. Gawin mo 100%, Lord. Yung faith kasi hinihingi din yan sa Diyos. Hello? Ang faith kasi galing din sa Diyos. Pero kung sinabi mo, Lord, naniwala naman ako sa iyo, pero hindi ka sumunod, hindi ka kasi naniniwala na ibibigay pala ng Diyos sa 1,000,000. Bibigyan ako ng Diyos 1,000,000 kung karapat dapat ka na. Hello? Yun po yun. So, verse 4, Kuya Luis. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. O sige, tuloy, bukas. Ganon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo. At magkakaugnay tayo sa isa't isa. So kung walang pahalaga si Pastora sa bawat isa sa lugar na ito, kanya-kanya tayo lakad, bahala na kayo. I don't care. Pero nga sabi diyan, lahat po tayo, kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo. You are one body of Christ. Naintindihan ko dyan kung ang dugo ni Kristo dumadaloy, ito nagligtas sa ating isang dugo lang mula sa Diyos, kay Jesus Christ. So ang bloodline na covered by the blood of Jesus, isa lang. Di po ba? Kung si Jesus nagbigay ng buhay sa cross, yung dugo niya na nabuwis para sa atin, so ibig sabihin, ang bloodline ni Jesus, dala-dala natin lahat. Hello? Kaya nga sabi, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Kaya nga tayo, nagkakaisa. May pagkakaisa. Kaya nagtutuwid tayo ng bata matanda para po tayo lahat ay hawak ng Diyos. Pinagkaugnay. Kaya verse 6, Kuya Luis. Iba-ibang kakayahan. O, pakinggan natin. Iba-ibang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos. Ayon sa kanyang biyaya. Ano bang kakayahan? Magaling siya magturo, magaling siya mag-sermon, magaling siya mangaral. Pero hindi naman siya magaling sa music. Wala naman sa alam kumanta. Sintonado.
So, iba-ibang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. So, by the grace of God, iba-iba tayong kaloob. Magaling nga siya kumanta, hindi naman siya marunong sumayaw. Hello? Yun, example lang yan. Magaling nga siya magturo, pero mahina naman siya sa isang bagay. Kaya nga sabi, iba-ibang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos. Pero isa lang, ang function natin lahat, magsamba, magpuri sa Diyos. Kung naghugas ka man ng pinggan dyan, naglilinis ka, kaloob pa rin yan. Kung nagbibigay ka sa church, giver ka, kaloob pa rin yun. Naintindihan niyo? Kung tumutulong ka sa kapwa, kaloob pa rin yun. Isang iba-ibang kaloob, pero iyon po, to give glory to God. Kaya nga sabi, gaya gamitin natin ang mga kaloob na yan, kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, pinapahayag. Pero ang unawa ni Pastora, pinapaunawa para hindi po tayo naging purol. Ay, hindi ko naintindihan eh. Ang liwanag na hindi pa intindihan, humingi ka, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya wala ka naunawan dahil purul. Bakit? God-fearing life ang nais na Lord para maintindihan mo ang kapayagan, magbigay laya sa iyo. Kaya kung purul yung isip mo, wala ka talaga matanggap. Wala ka talaga maranasan. Nangangatwiran ka pa. Justification. Kaya mga tatay dito, hindi kayo exempted. Kasi haligi kayo ng tahanan. Ang haligi ng tahanan, dapat yon matatag para hindi mag-iba ang isang bahay. Dahil kung ang haligi ay ng pundasyon ng isang bahay, ay pag-iwang-giwang, kawawa naman ang nakatira lahat dyan. Kaya the importance of a father in his family, dapat tayo makikitaan na tayo pumatatag, lalo na sa ating pananampalataya. Lalo na sa pagdala natin sa ating asawa mga anak sa Diyos. Pero kung ikaw mismo na tatay, lulubog, lilitaw, palitaw, paandap-andap, na wala ng siga, o sa Bisaya, siga yung ilaw eh. Kawawa ka naman at ang pamilya mo dahil sa iyo. Alam mo ng salita ng Diyos, alam mo ng patungkol sa Diyos, alam mo ng Banghelyo, pero you put it aside, tatanda ka lang mahirapan. Dahil, pagsuway sa harapan ng Diyos. Hindi mo pinahalagahan ng Diyos higit pa sa buhay mo, naging makasarili ka. Self-centered life ang nabuhay ka sa sarili mo lamang. Pero kung ikaw matalino, nagpapatuwid ka through the Word, hindi pwede hindi ka sasamahan ng Diyos. May ginagawa ka, ano man trabaho mo? Nakatayo ka man dyan, halimbawa, gwardya ka, dyan ka lang sa may pintuan, nagagwardya. May kasama ka, hindi kayaan ng Diyos mapagod magdamag dahil sasamahan ka ng Diyos, kanyang mga anghel na magbigay sa iyo rin na lakasigla. Yun ang sekreto. Nga tatay, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Mapalad kayo, may narinig na kayong ebanghelyo. Maraming tatay dyan. Wala pa talaga narinig. Kahapon nga may kausap ako. Sabihin ko, kamusta na yung kapatid mong pilay? Ayun, pilay pa rin. Nakuha niyo po ba? Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nakulong? Kasi, siya dati, barumbado Nangahabol nangaaway Ganon talaga mangyari pag wala salita ng Diyos. Nakapasok, tagal sa mga kulungan. Napalaya kasi, ano tag doon? Nag-bail. Nung nakalaya, nang bugbog naman ng asawa. Pinakulong ulit. Hello? Sabi ko, paano siya napilay? Pinilay sa loob ng? Hello? Hindi pala sakit yung pilay niya. Nakuha pala sa loob ng kulungan. Nakuha niyo po? Antayin pa ba natin mangyari yan, mga bagay na yan, bago bumalik sa Diyos? May kapansanan na tayo, wala na tayong katuwiran sa Diyos. Akala ko napilay lang siya o abnormality sa katawan, no.
Paglabas niya, pilay na siya dahil nabalian siya ng tadyang o ano man yun. Dahil nga, nakadalong balik na eh. Ayaw pa tumino. Nakuha niyo po ba, church? Sabi ko, ganun ang tao pag hindi na-realize na buo ka nililok ng Diyos. Maganda kang lilok ng Diyos. Wonderfully made. Dahil sa pagsuway, dahil sa kagawa mong mali, nangyari mga bagay sa buhay mo. Now, listen. Ano bang bithiin natin? Ano bang gusto natin? Offer your life as a living sacrifice to God. Buhay na patutuo na ikaw po ay alagad ng Diyos. Buhay na patutuo na disciple ka ng Diyos na being Christ-like character. Amen? Kaya mapalad tayo dito, may narinig tayo, mayroong kapayagan, mayroong nagpaalala, may nagpahalaga. Dito, pagpasok na dito sa church, hindi lang busog ang inyong spiritual busog pang ating physical. Yun, biyaya yan ng Diyos. Hindi dahil kay pastora, dahil ginamit lamang si pastora na biyaya ng Diyos. Amen po ba? May narinig pa nga ako dyan Wala na nga yung pastor, nakulong na nga Kumukuha pa rin ng 20% sa loob ng church. Hello? Tama po ba? Ha? Nakakulong na si pastor, pero may 20% pa na padala sa kulungan. Ano yun? Kawawa naman yung mga membro, nagpapauto naman. Dito wala nga sa pilitan God loves a cheerful giver. Kung nakita ng Diyos na ikaw nais mo magbigay, hindi pang sarili, dahil kung ano pangailangan ng church, may matutulungan. Iyon po ang ating dito. Makatulong tayo sa kapwa na ngailangan. Kung wala naman nagbigay, di wala tayo may tulong. Hindi na kay pastora, sobra-sobra ng tulong ng Diyos kay pastora. More than enough. Na siya po hindi na umalis sa buhay namin. Kaya hindi kami nagkukulang. At pagkukulangin dahil pangako ng Diyos yan sa mga sumusunod, magmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hoping and praying this place, kayo din matuto na sumunod, magtiwala, manalig, manampalataya, lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Pagiging matuwid, banal, sakdal na walang kapintasan. Pwede ba yung church? Mahirap ba? Mahirap po, brother? Mahirap po mga tatay? Mahirap po ba? Mahirap kung hindi ka susunod. Pero kung susunod ka, madali lahat dahil desire. Again, sinabi ko sa inyo ito dati, desire, dedicate yourself to God. Ang yung determination mo masumunod sa Diyos na may kalinisang puso at katuwiran ng Diyos. Ayun ang susi. Amen? Kaya nga sabi dito, kahit marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Kaya family church nga sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya pag may narinig ako mga bagay sa bawat isa, lalong lungkot ako, Lord, lahat naman naturuan. Bakit hindi sumunod? Bakit hindi nakapakinig? Yun mga kapatid, sabihin nyo, huwag nyo sabihin kay pastora, bakit alam niya? Kahit ayaw nyo sabihin, may tehingang dingding. May makakarating. Nagtipon-tipon sila doon, Ba't nakarating kay pastora? Paano na niya nalaman? Ay, bahala kayo. May antena yan. Maraming radar yan. Hello? Hindi nyo na isekreto. Huwag nyo na makarating yan. Lingkod ng Diyos yan Hindi yan tinatago ng Diyos sa mga payagan. Nire-reveal dyan para maituwid, ma-correct, maparamalaman ng katotohanan. May tao pa ba dyan? Ha? Nandito pa ba kayo next Sunday? Brother, balik ka pa ba next Sunday? Namimiss ka namin, Mag-absent. Pag walang trabaho, kinig muna tayo dito dahil kung anong trabaho, hindi na ubos yan, hindi na tatapos yan. Pero ang salita ng Diyos mahalaga, magdala sa atin sa tagumpay. Amen po ba, Tatay Abel? Oo. Tatay Abel yan, araw-araw nandyan yan, gwardiya yan dyan. Pero pag araw ng linggo, hindi siya nag-absent. Wala na yung kanyang partner Sana ba si mother? Nasambin na iniwanan ka. Pero kahit iniwanan ka, tuloy ka pa rin dito. Amen po ba? Hello? So yun po yun.
So, verse 6. Hello? Iba't iba ang kakayahang binigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. In verse 7, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, yun. Yun nga, Lord eh. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Oh, turo ito, turo. Kung pagtuturo, magturo siya. Amen? Amen po ba, church? So, verse 8, Kuya Luis. Kung pagpapayo, yung pagpayo sa kapwa, sis, sige, magpayo siya ng mabuti. Kung magbigay siya ng maluwag. Kung mamuno siya ng buong sikap. Yun na nga yung Lord. At kung pagtulong sa mga ngailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Nabasa niyo ba? So, anong sabi diyan? Kung magpayo siya ng mabuti. Hindi na, sis, anong sabi ni Pastora sa'yo? Kung ako yan, sis, dinagdagan pa. Kung ako yan, sis, sabihin ko sa kanya, ganito, mali pang turo. Payo nga na mabuti. Hindi na, ay, magmalaki pa o sisihin pa si Pastora. So, magpayo siya na mabuti, hindi ikakasama niya. Hindi na panghina niya, hindi na panlalamig niya. To ignite, to revive, to restore his life. Hello? Sino marunong magpayo dyan? Sister Janet, anong payo mo? Katabi mo dyan. Nakuha mo, payo mabuti, hindi na manghina siya. Hello? Magpayo siya ng mabuti kung magbigay siya ng maluwag. Pag nagbigay ka, huwag mo na bilangin yun na may utang siya sa'yo. Tama po ba? Bigay yun eh. Pag bigay. Pag utang, babayaran. Pag may utang ka, magbayad ka na para pagpalain ka. Hello? Hindi may sakit kang kalimot. Limot-limot. Nilulumot ka tuloy ng kawalan. Hindi ka marunong magbayad eh. Tawa-tawa kayo dyan eh. Titimpla ako ng halaman na tawa-tawa. Ano ba yun? Tama ba yun? Yung pangdingge? Huwag kayo tawa-tawa dyan. Humingi kayo sa Diyos na mga mabayaran yung mga pinagkautangan nyo para kayo makalaya. Amen? Bakit utang na naman yung sinasabi ni Pastora? Naintindihan niyo po ba? Kasi minsan mabait tayo pag nangutang eh. Sige na, sis. Kailangan ko talaga eh. Sabi naman sa inutangan, sige na, tulungan mo naman ako. Kailangan talaga. Ibabalik ko sa ito sa Webes. Dumating ang Webes. Hindi nagpakita. Dumating ang Biyernes, dumating ang Sabado, dumating ng buong taon. Hindi na kilala yung pinutangan. Inaway pa. Ba't ang kulit mo? Alam mo na wala akong pera, walang trabaho. Pinagalitan pa. Mayroon ba yan? Ha? Mayroon ba yan tayo dito? Anong aray? So, yun po yun. Ituloy pa natin, Turo? Ituloy pa? O, verse 9, Luis. Magmahalan kayo. Ito, kailangan natin. Magmahalan kayo ng tapat. Hindi na magmahal ka lang, mapangailangan ka. Huy. Tama po ba, huy? Magmahalan kayo ng tapat. Sabi, tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Nakita niyo, church? Magmahalan kayo ng tapat. Kasi kung nagmamahal ka sa kapwa, hindi mo siya abusuhin. Tama po ba? Inutangan mo, hindi mo bayaran, abuso yun. Panlilin lang yun. Pandaraya yun. Mananagot ka sa Diyos. Kasi pinaghirapan niya rin yun eh. Ako ba pinapatamaan ni Pastora? Malay ko kung kanino ka nangutang. Tama po ba? Ha? Anong aray na aray, Sister Nancy na naman? Mamaya, pagbalain kita. Sige. Iwasan na ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti.
Amen? So, verse 10, Luis, mayroon pa ba tayo matutunan sa salita ng Diyos? Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yun. Kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Ano daw? Parang wala kayo narinig ah. Magmahalan kayo bilang kay Kristo at maging magalang sa hanggang 10 lang muna tayo. Mahaba yan eh. So yun po mga kapatid. Biblical po ang ating turo dito. Ang tinuturo dito galing sa full gospel. Kaya nga full gospel church tayo. Amen? Hoping and praying today, you learn from the Word. Wala tayong pinatamaan. Binasa lang namin natin ang Romans 12. May nanda ako ituturo pero hindi na ko na nabuksan. Hello? Bakit tayo sa buhay na pagiging matuwid? Hindi ko na nabuksan yung hinanda ko para ngayon. Bakit? Dito tayo dinala ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. But I pray to God na lahat kayo magkaroon ng answered prayer. Pero kasama din niya ang pagsuko rin natin ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Dahil hindi niya makamtan ang tugon ng Diyos kung mayroon din kayong tinatago, yung sinasabing reservation. Nare-reserve mo ng sarili mo para lang sa sarili mo. Pero kung binigay mo yun sa Diyos, ang Diyos gagawa para sa buhay mo. Amen po ba? Kaya alam ko hindi naman kayo ganun kapangit eh. Hindi naman ganun kayo kasama. Nagkataon lang may pagsuway. May kalooban din kayong maganda. Mayroon din kayong pagtakot sa Diyos. Kaya lang di makasuko-suko. Dahil tinitingnan pa yung gusto lamang. Hindi yung nais ng Diyos. Tama po ba? Kaya hindi ako papayag na sinasabi na tao lang amang tayo eh. Tao tayo, pero hindi tayo sumuko sa Diyos. Yung sinasabi kanina sa exhortation, hindi naman na, sabi kasi, kailangan natin mag-warfare para mawala si Satanas sa buhay natin. No. Matagal na si Satanas. Hindi makagawa sa buhay mo nang tinanggap mo na si Kristo. The problem is the accountability na kung ano ka, sino ka, sa harapan ng Diyos. May palaga ka sa kapayagan ng Diyos. Accountable ka sa gawa mo, sa kilos mo, sa ginagawa mo. Accountable ka sa harapan ng Diyos. Yun dapat na nakikita mo sa sarili mo. Hindi yun na, sige, i-warfare natin sa Satanas na hindi na makapasok. Ang gawa mo tinitingnan. Yung decision making mo, kung tama ba o hindi. Tama po ba? Ayoko na basahin to. Narinig nyo na eh. Accountable ka sa bawat aksyon, kilos, galaw, desisyon mo sa harapan ng Diyos. Pastora, saan galing yung mga turo niyan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kahit pagod ng katawan, ang puso isipan na nalangin niyang walang patid. Kaya hindi nawawala niya ng karunungan mula sa Diyos. O nakakapagawa sa likod. Sanabi ko lang dun sa tao, gusto ko bubong. Magkano? Anong materyales? Nandun lang ako nakatayo, wala na ako sinabi. Nakuha niyang gusto ko. Hello? Kaya walang problema. Walang sakit. At tama lang doon sa panggastos din na hawak. Nakuha niyo po. Because the Lord here designed na alam niyang puso na nagmimiti tayo, maayos yung church, maayos ang kapaligiran. Magamit yung likod na yan. Di po ba? Yun lang po mga kapatid sa oras na ito. Diyan lang muna tayo. Hoping and praying may tinanggap kayo ngayon sa araw na ito, sa lugar na ito. Dahil ayaw ko rin na pupunta kayo, wala kayong tinanggap. Kayo dyan lalakad lang, walang pamasahe. Si Kuya binangunan. Magkano pag-gasolina niya kanina? 1,000, 2,000. Nakuha niyo? Nagreklamo? Wala.
Yun lang po mga kapatid, pahalagahan niyo rin ang nagpapahalaga sa inyo dito. Huwag niyo pang siraan ng paninirang puri o ano man sabihin yung hindi totoo. Dahil po pagpahalaga sa inyo dahil pinalagahan kayo ng Diyos. Tama po ba? Sabi ko nga, kahit hindi niyo sabihin kung sino kayo, nakilala ko na kayo eh. Everyone here, dahil anak din kayo ng Diyos. Kaya nga kayo narito. Amen po ba? Ayusin niyo lang tama ang buhay niyo sa panaan ng Diyos. Ang panalangin niyo para sa sino man yan, itutugunin ng Diyos.